Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yawa Philippines. And of course, meron tayong mga kapatiran na ngayong araw ang kanilang pamamahinga. So I also would like to greet you Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga sa araw na ito. So mga kapatid, andito tayo ngayon sa ating weekly with Q&A, weekly scriptural study po with Q&A. So, meron po tayong question and answer and sana also be free, no? Be free to share po kung ano rin yung inyong mga iniisip at pag-unawa sa mga questions batay dito sa ating kwento today. So, live discussion with Q&A. So, feel free po to also open up and share something from our study today. Bago ang lahat, purihin po natin ang Ama, Tahaliam 96, verse 13. Sa harap ni Yahuwah, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na may katwiran ang sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Sa nakaraang linggo, nabasa po natin na yung mga kabundukan, yung mga punong kahoy at iba-ibang mga bagay na nalikha, sila po'y natutuwa, sila po'y nagagalak. Bakit po? Dahil tuwing tayo ay nagpupuri, tuwing tayo ay nagpapasalamat sa Ama, yung mga bagay na mga nilikha ng ating Ama, sila din po ay natutuwa, sila din po ay nagagalak. Yun po ang ating napag-usapan sa nakaraang linggo. Ngayon, mayroon pa lang dahilan kung bakit nagagalak yung mga created beings kung tayo ay nagsamba sa Ama. Meron pa palang dahilan. Ang dahilan pala is ganito. Dahil, sinabi dito, sa harapan ni Yahuwah, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa, kanyang hatulan na may katwiran ang sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. So, ang dahilan pala, isa sa mga dahilan kung bakit natutuwa din ang mga bagay na nilikha ay dahil pala darating ang panahon na si Abba Yahuwah ay darating at sa kanyang pagdating through Yahushua, ang mangyari po ay hatulan niya po ang lupa, hahatulan niya po ang sanlibutan ayon sa katwiran. So mga kapatid, malinaw dito na ang paghatol ng ating Ama, wala siyang ibang gagamitin. Kung ano po ang nakalaan sa kanyang mga katwiran, sa kanyang mga right rulings, kumbaga, yun po ang kanyang gagamitin bilang paghatol, mga kapatid. So, ayan, malinaw, batay dito sa ating nabasa na yung mga katotohanan na nakalaan din dito or nakakonect din dito yung mga tinatawag na katotohanan. So, katwiran at katotohanan, this goes together, mga kapatid, sa panahon ng paghatol. Kumbaga, oo nga, by the blood of Yahushua, okay, tayo po ay natubos na po. Wala tayong problema dyan. Yun po ay parte ni Abba Yahuwah. Natubos na po tayo by the blood of Yahushua. Pero meron po tayong parte doon sa covenant na yun. Ano po yun? Tayo ay mamumuhay ayon sa kanyang mga kautusan, ayon sa mga kanyang katwiran, at ayon sa kanyang katotohanan. Kasi kung hindi po, then mahahatulan po tayo sa pagdating ni Yahushua. So, that being said, purihin ang Ama, kasi nga po, binigay na niya po ang karapatan kay Yahushua, na si Yahushua nga po ang tagahatol sa kanyang pagbalik. So, ito po ang pangalan ng ating Ama, Yahuwah, na kapag ating bigkasin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang Ama at purihin ang kanyang pangalan. Wala tayong duda sa pagkilala sa totoo niyang pangalan kasi nandyan po yan sa mga titik, sa mga pangalan ng mga scriptural character. Tuloy po tayong magpuri kay Yahushua
batay sa unang kapa, chapter 3, verse, tinan po natin, no? Verse 19 po, chapter 3. 1 Peter chapter 3, verse 19. Sa gayon din, siya ay pumunta, okay, at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, ano pala ang nangyari dito, mga kapatid? Okay? Sa nakaraang linggo, napag-usapan na po natin sa nakaraang linggo na si Yahushua ay nagdusa talaga. Okay? Yahushua suffered, shed his blood. Napag-usapan na po natin sa nakaraang linggo. Nagdusa po si Yahushua para sa mga hindi matuwid, para sa mga makasalanan. So, mga kapatid, wala naman sigurong tao dito na magsabi ngayon na wala tayong kasalanan. Okay? Totoo naman po, tayong lahat ay nagkasala. So, dahil diyan, si Yahushua po ay nagdusa. Ngunit, pagkatapos si Yahushua ay nagdusa, nung siya ay nailibing, mga kapatid, sa panahon na yun, siya pala ay pumunta. Saan si Yahushua pumunta, mga kapatid? Batay dito sa sinabi ni Kapa, sa gayon din siya, ang pinutukoy nito ay si Yahushua po, ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, kailan po nangyari ito, mga kapatid? Nung siya ay inilibing, during that time na siya ay nailibing, mga kapatid, bago siya nag-resurrect, or I'm not sure kung bago ba nag-resurrect or during the burial ba or after the resurrection ba, si Yahushua ay pumunta, no? Pumunta po siya doon sa lugar kung saan ang mga espiritu po ay nabilanggo. So, ang tanong, Brother Dan, ano po ito? Saan po ito at ano po ang background dito? Kung naalala niyo, mga kapatid, yung panahon ni Noe, okay? Sa susunod na linggo, mabasa po natin yung talata 20, okay? Pero pwede na ninyong basahin yan, ang talata 20. Kasi sa talata 11, okay, ito lang po yung nakabanggit dito. But the background here is really during the time of Noah po. Kasi sa time ni Noah, maraming mga namatay sa panahon na yun. Okay? So, what happened to the spirits? What happened to the people who died during the time of Noah? May mga spirit po sila. May mga ruh po sila. May mga spirito po sila, mga kapatid. At yun po ay nabilanggo sila dahil nga sa kanilang pagkasala. Okay? So, these spirits, itong mga ruh na ito, ay ruh ito ng mga tao na they died during the flood po. But nakasabi po dito ay nabilanggo sila. And Yahushua, pagkatapos niyang nagdusa, siya ay nailibing. I'm not sure kung during ba na siya ay nailibing sa 3 araw or siguro after the resurrection na siya, pumunta si Yahushua doon sa lugar na yon, kung saan itong mga spirito ay nasa bilangguan po. At ano ang ginagawa ni Yahushua doon? Siya ay nagbibigay po ng pangangaral. Preach the good news, kumbaga. Preach the mangangaral niya yung mabuting balita doon. So, abangan natin po sa susunod na linggo kung ano yung nangyari dito as we continue with our reading on the next verse susunod na linggo. But that being said, what do we know about Yahushua? Yahushua nga ay pinadala ng ating Ama. John 3:16, ba? Yahuwah loves the world and He gave His only begotten Son, Yahushua, mga kapatid. So, ito nga si Yahushua ang nagpapatuo sa tunay na pagmamahal ng ating Ama. Okay? Katulad nitong mga espiritong nabilanggo, okay? Wala na sana silang pag-asa dito. Ngunit sila ay nabilanggo, ngunit si Yahushua ay pumunta doon po at nangangaral. Nagbigay po siya ng mensahe ng mabuting balita doon sa mga espiritong nabilanggo. So, mga kapatid, ito ay something na hindi pinaniwalaan ng karamihan. This is something na weird, kumbaga, I would say weird. Pero mga kapatid, nababasa naman natin dito at abangan natin kung ano yung
susunod na paliwanag natin sa susunod na linggo. So, that being said, Yahushua nga, punong-puno siya ng awa, punong-puno siya ng compassion, hindi lang para sa mga matuwid, okay, kundi para sa mga hindi matuwid o para sa mga makasalanan. So, ayan mga kapatid, purihin natin si Yahushua na grabe ang kanyang lubos na pagmamahal, kasali na rin po tayong lahat na mga makasalanan. Yahushua nga ang pangalan, Yahushan Ayan. And when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, ayan, batay sa Matthew 1:21, Yahushua nga ang ibig sabihin, He saves His people from their sin. So, mga kapatid, ang tinutukoy dito ay kasalanan. Tayo ay makasalanan at tayo ay ililigtas ni Yahushua. Yahushua save us from our sin. So, ayan, napakabuti po ni Aba Yahuwah ang ating pinapangaralan dito. And of course, Yahushua ang Messiah po. All esteem and praises. Aba Yahuwah and Yahushua, our Mashiach. Konting review lang sa napag-usapan na sa nakaraan. So, we are now on this big chunk of information, the movement to the tree. Iniiwasan po natin yung CRUS S dito mga kapatid, no? Instead, we are using tree. Kumbaga, Yahushua ay naipako doon sa kahoy. Chapter 19 po hanggang chapter 25 ng Matatiao. So, ongoing pa po ang ating discussion dyan. We're done with the road to Jerusalem. And then, umpisa na po natin yung events of the Passion Week. Umpisa na po natin sa nakaraang linggo. Ngayon, okay, sa nakaraang linggo nga, napag-usapan natin the Messiah enters Jerusalem. Okay, so we're done with that. Lowly sovereign in his humble entry. Okay, and then ngayon mga kapatid, judgment on the Hayakal or on the temple. So ito na po ang ating zoom in tayo dito sa Hayakal o temple na yan. Okay, then susunod na linggo, judgment parable, cursing the fig tree. So ayan po ang tutukan natin sa susunod na linggo. So that being said, judgment nga ang ating pag-usapan, okay, on the Hayakal or temple. Kung hindi ako nagkamali sa aking spelling dyan, pwede nagkamali ako, but kung hindi, Hayakal, temple po. Okay? So, tingnan natin konting information patungkol sa structure o literary structure po ng Matatiao, chapter 21. Itong Matatiao po, abbreviates Mark, okay, chapter 11, verse 11, 15 to 17, by removing, okay, number 1, sa verse 11, ni-remove na po niya itong mentioning of the time. Okay? Ni-remove na po sa Matthew account po, mga kapatid. Itong Yahushua going into Jerusalem, okay, ni-remove na po ni Matatiao ito. But ito ay mababasa sa Book of Mark. Pangalawa, Yahushua's not allowing everyone carrying vessels. Dito po yan mababasa sa verse 16, mga kapatid, sa Mark. Pero kay Matthew, hindi na po nabanggit dito kay Matthew ito. Yung allowing everyone carrying vessels. Another is itong phrase na for all nations. Okay? For all nations, saan po ito nagmula? Ito po ay phrase na nagmula sa Isaiah o Yesaya 56 verse 7. Diyan po nagmula yung phrase na yan. Matthew then adds from his special material, Yahushua's healing in the temple, in the Hayakal. Ito po yung na-highlight ni Matthew dito. Nagkaroon po ng healing doon sa Hayakal. O di ba bago lang nagkaroon ng healing din po doon sa road to Jericho ba yun? Napag-usapan natin yun. Kaya dito, pabalik naman po yung story on the healing dito sa Hayakal. So, another is, merong controversy story regarding
his status as a ban of Daud. Okay, so may mga katanungan dyan. And then there are 3 sections na pinag-usapan dito sa mga talata na ating babasahin. One is the cleansing of the hayakal. Pangalawa is healing. And then pangatlo po is yung debate with the leaders regarding the children facing him as the ban of Daud. So nagreklamo po yung mga leaders, religious leaders. O ano bang ginagawa ng mga bata na yan? Okay, so meron ganun na mga discussion po before the end. So ito po yung ating literary structure so that we'll have a little idea kung ano ba ang kwento nito. And added to that, meron tayong kunting outline, purging of the hayakal. Okay, nandyan po, throwing out the merchants and buyers. Bakit may mga merchants doon? Di ba? Bakit meron yan? Why is that necessary there? The reason for the purging, okay? Then, supposed to be a house of prayer nga, Isaiah 40:56, turn into a den of thieves or robbers. Then, pangalawang punto dito ay healing in the hayakal. Okay? Bakit mahalaga ito, healing in the hayakal? The blind and the lame. Kasi nga, meron nakasulat sa Torah na yung mga blind and the lame, hindi sila accepted doon na maglapit doon sa hayakal o sa temple, mga kapatid. Hindi sila accepted na lalapit doon. Okay? Or mag-participate man as one of the priests. Hindi sila pwede. Okay? Kasi nga, if they will serve, dapat sila, di ba? They should be complete and perfect without any defect. So yun po ang na-observe. Pero dito kay Yahushua, meron po siyang ginawa. Tingnan natin yan mamaya, no, mga kapatid, as we continue po. Okay, then controversy with the leaders. Children, testimony that Yahushua is the ban of Daud. And then leaders, indignation. Then ano po yung response ni Yahushua? Okay, so tingnan po natin yan. And then departure to Bethany. So yan po ang ating little background sa ilang mga talata. At this time, babasahin po natin ang ating passage. So I'd like to ask po kung sino yung volunteer na magbasa po sa ating passage. Anybody po who would like to volunteer? Kindly unmute po and then read to us our passage. Opo. Go ahead, Sister Jeanette. So Matthew 21:12, pumasok si Yahushua sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo at ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga mamahalin sa salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang mga bulag at mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. Ngunit na makita ng mga punong pari at mga eskriba ang mga kahanga-hangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nagalit sila. Kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga to? At sinabi sa kanila ni Yahushua, oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? Sila'y kanyang iniwan at lumabas sa lungsod patungong Betanya at doon siya nagpalipas ng gabi. Okay, salamat po. Salamat po, Sister Jeanette, sa pagkabasa po ng ating passage. So, batay po sa ating konting paliwanag na kanina, kita na po natin ang outline. At ngayon, nabasa na po natin. Let's now go into the discussion proper. So, ano po yung ating makukuha dito batay sa ating nabasa. So, hope na meron tayong makukuha. Siyempre, ready na ang ating puso to
also receive kung ano yung mensahe po ng ating Ama. So at the end, meron po tayong mga reflection din po. Okay, unang punto dito is purging of the hayakal, throwing out the merchants and buyers. Nakalagay po sa verse talata 12 at nabasa na po kanina. Okay, imagine nyo mga kapatid, no? Pumasok si Yahushua sa templo, itinaboy ang lahat ng mga nagtitinda. Okay, namimili sa templo at ibinaliktad ang mga mesa. Okay, imagine lang yung, i-picture out lang nyo po kung ano yung nakikita ninyo batay sa ating nabasa dito. At mesa na may mga mamamilit ng salapi, okay, at ng mga upuan, ng mga nagtitinda ng mga kalapate. So, ayan po ang picture sa pagpasok ni Yahushua. Okay? Throw away all of those. So, siyempre, anong mangyari doon kung ano mo yun? So, anong mangyari, di ba? Magagalit yung mga tao. Lalo na yung mga religious leaders. Magagalit sila kasi sila yung nagpahintulot sa mga bagay na ito, di ba? Sila po nagpahintulot. So, kaya magagalit sila. Kasi, anong ginawa ni Yahushua? Yahushua is showing something na hindi nagustuhan talaga ng mga religious leader. So, ayan ang kwento. Yahushua is acting as both prophet po. Kung naalala niyo sa nakaraan, sigaw ng mga taga Galilea, di ba? Yung mga tao nagsama kang Yahushua papunta ng Jerusalem. Sumigaw yung mga taga Galilea na Yahushua nga ay prophet mula sa Nazareth. So dito sa bandang ito, Yahushua acted like a prophet. Bakit nga acted like a prophet? Kasi mga kapatid, ang prophet talagang siya po yung representative ng Ama. Ang prophet is the representative ng Ama. At kung ano yung gusto ng Ama, dapat yun din po ang passion po, yun din po ang gagawin ng prophet. Okay? So dito nakikita naman ni Yahushua na hindi nila sinusunod yung kagustuhan ng Ama kung ano dapat ang gagawin doon sa hayakal na yan. Okay? Kaya nagalit nagalit po si Yahushua, acting like a prophet. Kumbaga, okay? Not only that, makikita natin doon sa verse 46 po ng Matatiao 21, not only acting like a prophet, but also as a Messiah. Okay? Saan natin nakikita? Yung ating napag-aralan na sa nakaraan na si Yahushua ay nakasakay sa, ano po yun? Sa Donkey. O sa donkey. Picture po yun of Yahushua as the Messiah. So, dito, dalawa ang kanyang role, acting like a prophet and of course, as well as Messiah nga. Siya nga ang Messiah. Bakit acting like a Messiah? Kasi nga, anong ginawa niya doon sa mga may mga sakit doon sa hayakal, di ba? Pinagaling niya po. Okay. So, ayan, acting and doing the work not only of a prophet but also doing the work as the Messiah. Kumbaga. Okay? So, ayan po ang information. So, ang tanong ngayon is this. What activity ongoing in the hayakal when Yahushua entered? Ano yung... Buying. Yes? They were buying and selling. Okay. Nagkaroon po ng buy and sell po. Okay, so buy kasi nga may mga taong nagbebenta, dala ang mga animals, ang mga bagay, dala nila doon, bumibili. So buying and selling, okay? Bumibili yung mga nagtitinda, may nagbebenta din ng mga dala ng mga animals doon sa temple na yan. Okay, so buying and selling, yun po ang activity. So when there is buying and selling, what do you expect? Money. Money changing. Oo. Merong pera involved. Okay. What else po? Imagine lang nyo kung nasa Baclaran po kayo. Noisy. Oo, maingay kasi nga magtawaran pa, di ba? Ilang tawad nito, okay? Tama ba? Tawad ba ang term niyan? Okay. Tawad. Tama po ba, Sister Jeanette, no? Tawad? Yung... Yes, tawad. Oo nga, kasi nga naalala ko yung aking brother-in-law na sinabihan siya ng tindera doon sa Baclaran. Ano naman kasalanan mo? Bakit kahingi ka ng tawad na wala ka namang kasalanan? So, anyway, aside lang po yun. No? So, ayan mga kapatid, no?
talagang magulo at maingay kasi nga, okay, merong activity na tinatawag na selling and buying. May negotiation at tawaran na nangyayari. Opo. So nakakaroon ng negotiation, kumbaga. Now, why were there selling and buying in the Hayakal? Bakit ba meron? Di ba Hayakal dapat ibang activity meron diyan? Paano nangyari ito? Why were there selling and buying sa panahon nito? Na, Kasi Brother Dan, go ahead and Sister Tessie. ang ibang mga hindi maka-afford ng magagandang lamb, gusto sana nilang magdala ng ano lang, mga goats ba or ano. Hindi pa pwede yon. Kaya kailangan bumili sila doon ng unblemished na mga lamb talaga na ginawa naman nila in overprice. Oh. Okay, so okay, a good point yung sinabi mo na unblemished. Napilitan yung mga walang pera, napilitan yung mga pulubi, mga poor. Oo. Okay? So, you have a good point there, sister, yung sinabi mo na unblemished po. Unblemished offering na unblemished, animal. Kasi yun po ang requirement sa pag-offer po. Dapat walang defect nga. So, kung imagine mo lang mula sa kanilang lugar, kung if they are going to hihilain nila yon, halimbawa, no? Hihilain nila yon at mag-walk along with them sa road, di ba? Possible na may mga Mapilayan. may mga mapilayan and so on and so forth. So, talagang sa panahon nila ngayon, sa panahon na yon, sa panahon nila noon, sa panahon na yan, talagang mas convenient, kumbaga, kung doon na lang sila magbili. Bili. Okay? So, at siyempre naman, pinahintulutan din ito ni Caiaphas, di ba? Si Caiaphas, ito ang chief priest dito. Okay, si Caiaphas, kung di ako nagkamali nga. Caiaphas ang chief priest dito, pinahintulutan naman, okay, na magkaroon nga ng mga merchants dito, buying and selling sa lugar na yan. Okay, so yes, there is the need for animal sacrifices. Okay, so there was bargaining and noise of the animals. Kasali din yung mga pigeons kasi part yun sa mga kung halimbawa mahihirap, hindi sila makaya nung magbili ng goat or lamb kasi mahal. Okay, pwede sila sa isa ibon, okay? Like rather sa pigeons, kumbaga. Okay? So kasali dito yung mga pinakawalan ni Yahushua. So talagang mga kapatid, no, maingay sa panahon na yan. So ibig sabihin, supposed to be yung Hayakal, supposed to be a place of prayer, a place that is solemn, okay, hindi na. Okay, kasi nga ibang mga nangyayari. Now, take note that there is the exchange of, okay, hindi ko binanggit itong word na, are you following me po? Ito po ba, itong word na ito? Opo. Hindi ko binanggit dito, at instead, sinabi ko na cash and finances. Bakit kaya mga kapatid? Kasi meron tayong titingnan mamaya. Itong word na ito pala ay referring pala dito mga kapatid. Are you watching here? Itong word na ito, kung tingnan mo. Ano po yun? Ito. Okay? Are you following my arrow? Makikita Asan ba dyan? ito? We cannot see your arrow po. Oh, okay. Opo, the money. Okay. Yun, binasa Ba't ni hindi? Sister. Okay, nabasa ni Sister Tessie mga kapatid. Ito, no? Itong MONEY, okay? Ito po ay nakabanggit po sa Yesaya 65:11 po. Na itong MENI, kung although iba ang spelling po mga kapatid, pero when you read it, sounds the same. Okay? Ang ibig sabihin pala nito mga kapatid ay number or destiny, referring to a pagan deity. Okay po? And this is batay po sa Isaiah
65 verse 11 na itong GAD, okay, ang GAD, kung tingnan mo, GAD nga ang spelling pero pareho ang pagkabasa ng GOD. Are you following? GAD nga, pero basahin mo siya with the Okay same po. sounds, with the same sounds of GOD. Na ang ibig sabihin pala nito ay truth or portion. Okay? Which is really Fortune? oh yes, fortune po, fortune. Truth or fortune, which is really referring to a pagan deity. So, sa isang verse na ito ay dalawang pagan deity na binanggit dito, GAD at saka MENI. Okay? MENI sounds like MONEY. Okay? So, ibang spelling pero yung tunog nila pareho, which is really referring to a pagan deity named Number or Destiny. Okay? Hindi ko na lang po ipakita yung Blue Letter Bible, but kung meron po kayong New King James na scripture rather, if you have the New King James scripture, meron po kayong mababasa diyan na footnotes kung anong ibig sabihin po ng New King James. Batay dito sa New King James, merong footnote po kung ano itong GAD at ano po itong NENI. So, kaya mga kapatid, dahil diyan, di ba, sinasabi po ni Abba Yahuwah doon sa Shemot 23 po, 23 po, di ba, verse 13, do not mention the names of other mighty ones. So, Gods. yes. Ones. Oo. So, therefore, paano yan? Okay? Kung di natin banggitin ito, MONEY, we replace it with the word cash or finances. Okay? So, sa panahon na ito, pilgrims carried pagan coins with idolatrous likeness, that of the emperor on that time. Diba? Yung kung sino yung emperor sa panahon na yan, diba? Na imprint yung kanilang mga mukha doon sa coin, diba? Ng coin. Coins. Silver, oo. So, kung So, sino paano yung emperor Brad? doon, yes, kung sinong emperor doon, na imprint po yung mukha ng emperor doon sa coin. So, kaya, sa panahon na ito, meron silang tinatawag na exchange, kumbaga. There is an exchange of cash kasi nga ang kanilang mga coins carried pagan coins which are idolatrous. Okay. So, Brad, ayan, mga batinan ko, kapatid, Brad. yes, Brad, go ahead. You wanna say something? Go ahead. Paano yung nakalagay sa pera o sa cash na in GOD with trust? So, ibig sabihin, they are not referring to really the creator, but to trust really the MONEY. Yes. So, Oh, yeah. totoo nga, Brad. Sa dollar, di ba? Nandiyan din sa dollar po yan. Sa ating Philippine money po, nandiyan, no? PANIGNOO, di ba? Andun din po sa ating money, din po yan. So, yan, no? Malaking challenge sa atin, brother. Wala akong sagot kung paano natin yan, but it's really a challenge. Totoo talaga yung na sumasamba sila sa GOD o Fortune. Oh, tama. Oo, correct. Yes, okay. You have a good point there po, mga brother. So, yes mga kapatid, ito po yung gusto nating ipaliwanag sa ating mga listeners, yung mga manonood o makikinig sa Republish. Kaya talagang iniiwasan po namin mga kapatid kasi nga nabanggit po ni Yahuwah sa Matatiao nga 23 verse 10-13. And all that I have said to you, take heed, make no mention of the name of other mighty ones. So, ayan mga kapatid, no? I hope na mamulat din ang ating mga puso't isipan at maintindihan po natin ito. But let's proceed. Now, as we continue, reason for the purging. Okay? So merong dahilan itong purging. Not only because merong mga pagan issue doon, but
more than that, okay, ito po yung major reason. Supposed to be a house of prayer nga. Ang Hayakal should be a house of prayer, but turn into the den of thieves. Verse 13 po, sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. So ito po yung sinabi ni Yahushua. Why was Yahushua very angry, mga kapatid? You have something to explain? Wala, Brother Dan, wala na nga ang focus nila, attention nila doon sa pag-pray, kundi doon na sa commercialism. Opo. So nawawala na, no, yung connection ng tao supposed to be kay Abba Yahuwah, okay? Nawawala na. Nakakaroon na ng na-divert na po. Okay? Hindi na sila naging busy doon sa pagmuni-muni, pag-reflect, papunta doon para lang mag-worship kay Abba Yahuwah, but napunta na doon sa, exchanging of cash, okay, and finances dito sa panahon na yan. So, the Hayakal is supposed to be a house of prayer, but they made it a den of robbers. So, ano ba nakasabi sa Sahalyam 141 verse 2? Can somebody read on that? Sahalyam 141, ano ba nakasabi po dyan? Psalms, no? Yes po. 141 verse 2. Tama po ba? Can we check it out and read kung sinong ready? 41 verse 2 po. Yes. 141 verse 2. Let my prayer be prepared before you as incense, the lifting up of my hands as the evening offering. Okay. So, si Daud po ang nagkwento dito. And Daud is lifting up his hands in the evening offering. Okay. So, saan po ito niya ginagawa? Doon po sa Hayakal. Daud is the one lifting up his hand in the prayer in the evening, okay, in order to worship nga at manalangin po sama. So yeah, no, in short, because of the religious leaders made it into a mercantile exchange. Okay, so instead na prayer should be done, worship should be done in the Hayakal o sa bahay o tahanan ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ang nangyari, iba na po. Pinahintulutan kasi ng mga religious leaders based sa kanilang sitwasyon sa panahon na yun. And of course, siyempre no, may mga cash involved nga. Okay? may mga commission sila. Yes, sister? May mga commission yung religious leader sa mga tubo ng mga yung cash. So may income din. Corruption nga eh. May corruption. Oo. So, yes. So, ayan, no? May mga corruption nga na nangyayari din dito. So, ayan, nagalit si Yahushua. So, may kickback sila. Yes, brother? May kickback ang mga religious leader. Oo. Okay, so affected din ang kanilang share, kumbaga. Now, can somebody read on this? Sino mag-volunteer magbasa? Yeshayahu 56:7 po. We can hear it and read it word for word. Can somebody read? Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie. Isaiah 56:7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking buhay dalanginan. Ang kanilang mga handog bahay po, sister. Bahay dalanginan. Dalanginan, bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Okay? So, ito po ay prophetic po ito, ha? Prophetic po kasi Yeshayahu 56 verse 7 po. This is a prophecy po sa future po ito. Prophecy sa future. Okay? Anong future na pinag-usapan dito? Okay? The Hayakal here will not only for Yasharal but to other nations as well. Okay? So, kasi ang pinag-usapan dito ay
sa hinaharap nga mga kapatid. And sa hinaharap, okay, nations will also go to Jerusalem and then will offer to Yahuwah in Jerusalem. So, ibig sabihin mga kapatid na sinabi o tinaman yan, tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. So, ibig sabihin, hindi lang po para sa mga Yisrael, kundi para din po sa mga hintil na mga bayan. Okay? Pupunta po sila doon at manalangin. Kumbaga. So, ayan mga kapatid, batay dito sa Yaokanan 4:22 to 24, kung babasahin natin ito, di ba, naalala niyo yung encounter po ni Yahushua with the Samaritan woman po. Tama po ba? At dito, sabi ng Samaritan woman, kami po, nagsimba kami dito sa Mount Gerizim. Kayo ay nagsisimba doon sa Jerusalem. Di ba po yun ang conversation nila with Yahushua. So ano sabi ni Yahushua? A time is come where the true worshipers worship the Father in the root, Spirit. okay, in the root and in truth. Yes. So, anong sinasabi ni Yahushua dito mga kapatid? There is now a progress. There is now a development. Okay? Na a time is already here and is already come na hindi na siguro makaapunta doon sa Jerusalem ang lahat. Okay? Dahil sa malayo. But Yahushua is saying, you can now worship anywhere because the true worshipers, Abba Yahuwah 6, are those who worship in the root and in the truth. Okay? In the spirit and in the truth. Kumbaga. So, connect natin doon sa napag-usapan natin kanina na manora o menora na sa ating bahay, pwede din tayong manalangin din sa ating bahay. Okay? Lighting this menorah with oil. So our own house can also become a house of prayer. Okay? Dahil nga, it is now done with the rook. Okay? According to what Yahushua based dito po sa conversation dito with the Samaritan woman. Okay? Then batay dito sa Yaokanan 14, verse 20, chapter 14, 20. Can somebody read on this po? Chapter 14 po In ng that day, Yaokanan. Go ahead, sister. 14:20. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. 19 po? 20, 20. Tapos na po. 21, and then 23 po. Continue. 21. He who possesses my commands and guards them, it is he who loves me. And he who loves me shall be loved by my Father, and I shall love him and manifest myself to him. Verse 23. 23 po. Yahuwah answered him, if anyone loves me, he shall guard my word, and my Father shall love him, and we shall come to him and make our stay with him. Okay. So, napakaganda po, no? Na sino po yung tao ngayon na nagmamahal sa mga salita, sa mga commands of Yahushua and Yahuwah, anong mangyari? Okay? Anong mangyari dyan mga kapatid? He will be loved by my Father. They will be loved by my Father. And we shall come to him and make our stay with him. So mga kapatid, oo nga, kahit hindi na tayo makapunta doon sa Jerusalem kasi ang layo doon, nasa bahay lang tayo. Okay? But ang ating bahay, kung saan tayo nakatira ngayon, okay, si Yahushua at Yahuwah nanahan sa ating puso kasi sabi po ni Yahushua we shall come to him and make our stay with him. Kanino ito mangyari? Para doon sa mga tao na nagmamahal sa kanyang mga commands, nagsusunod, nag-guard at nagsusunod ng kanyang mga utos. Okay? Sila ay minahal ni Abba Yahuwah, minahal din ni Yahushua, at Yahuwah and Yahushua manahan po sa kanilang puso. Diba? Napakagandang katuruan po ito mga kapatid, no? Na
yes, merong hayakal dito na pinag-usapan, the literal na hayakal dito. Pero batay dito mga kapatid, sa mga dalawang references na ito, ang ating puso din, kung nasaan tayo ngayon sa ating bahay, can also be a place and a house of prayer. Yadaya mga kapatid, purihin ang Ama. Okay, so pangalawang punto is healing in the hayakal. Okay, Matthew 21 verse 14, ang mga bulag at ang mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. So mga kapatid, may mga bulag doon sa hayakal. Lumapit kay Yahushua at may mga pilay lumapit kay Yahushua. Anong ginawa ni Yahushua mga kapatid? Pinagaling ni Yahushua po. Okay, yan ang nangyari. The blind and the lame cannot function as priests in the hayakal. Okay, saan po makikita mga kapatid? Leviticus 21 verse 18. So nakasulat po sa Torah mga kapatid. Kawawa yung mga blind and lame. Hindi po sila makapagsilbi doon sa hayakal. Kasi nga may requirement na dapat, ano pong requirement mga kapatid? Dapat blameless and perfect. O, di ba? So, kawawa ang mga blind and the lame sa Torah, mga kapatid. Tama po ba? Kawawa sila. Para bang na-left out sila, mga kapatid. Okay? But dito, anong ginawa ni Yahushua? Pinagaling. Mga kapatid. Yes? Healed them. Oh. So, what is the point, mga kapatid? Bakit niya pinagaling? For Yung them to lame and the blind. Go ahead, sister. Go ahead. for them to be functional. Opo. Sila yung mga outcast nga. And itong mga outcast na ito also bears the image of Abba Yahuwah. So Yahushua, being the bond of man, the son of man, the bond of man, also heals them so that the image, okay, of Yahuwah in this outcast, okay, is there, restored sila at maka-function sila fully. At makasali sila doon sa mga gawain ni Abba Yahuwah. Kita niyo mga kapatid yung compassion po ni Yahushua para dito sa mga outcast na yan. Diba? So, he is the interpreter of the Torah po. Yes, nakasabi po sa Torah yan. Pero Yahushua interpreted the Torah by healing. Added to that, hindi lang in-interpret niya ang Torah, he has also authority over issues of uncleanness. Bakit hindi makalapit itong blind and lame doon sa gawain o hindi sila pwedeng makagawa ng mga gawaing priest? It's because they are considered imperfect. Other than that, they are also considered unclean. Mga kapatid, anong ginawa ni Yahushua? Ang kaniyang kapangyarihan, pinagaling niya, okay, upang mapalaya itong mga outcasts, upang mapalaya sila, which is showing contrast to what the leaders were doing. Ano pala ang ginagawa ng mga religious leaders sa panahon na ito? Okay? Mas lalo nilang pinahirapan yung mga mahihirap. Okay, sa nabanggit na ni Sister Tessie kanila. Okay, lalong pinahirapan ng mga mahihirap. Binibigyan ng pabigat doon sa mga mahihirap na instead sila'y makaparticipate doon sa mga sacrificial activity na yan, hindi. Kasi hindi nila kaya dahil sa kanilang kakulangan ng pera, kumbaga. Okay, so ayan mga kapatid, nakita natin itong contrast na pinakita ni Yahushua. So, moving on, controversy with the leaders. O, bakit nagkaroon ng controversy with the leaders? The children's testimony that he is Ban of Daud. Okay, po yung sigaw ng mga bata.
So habang sumisigaw yung mga bata, Yausha, the band of Daud, yun ang sigaw nila sa 15 verse 1, 15a po, yun ang sigaw ng mga bata. Nagkaroon naman ng indignation o gagalit din po or uneasy po yung mga religious leaders, 15b to 16a. Okay? Nung marinig ni Yausha na sumisigaw yung mga bata, tapos nagsabi ang mga religious leaders, hindi mo ba narinig yung mga sinisigaw ng mga bata? Okay? O, di ba? So, si Yausha, mga kapatid, ay nag-respond din po si Yausha. Paano po siya nag-respond? He quoted Psalm 8 verse 2. Okay? And then, mula dyan, Yausha departed to Bethany. Okay? So, ito po yung nabasa natin kanina. Okay? So, yan, no? Mga bata, kahangahangang bagay na kanyang ginawa dahil pinagaling niya po yung lame and the blind, pinagaling niya siya doon, mga kapatid. Ngunit ang mga punong pari at mga eskriba, okay, ano ang kanilang mga komentaryo, mga kapatid? Iba. Dahil ang mga bata dito, sumigaw sila sa hayakal at sinabi, Hosana, anak ni Daud. At nagalit yung mga punong pari at mga eskriba. Nagalit po sila. Mga kapatid, ano sa palagay nyo? Bakit sila magalit? Any answer Brother po? Dan, Yes, go ahead, sister. Brother Dan. Yes, go ahead. Ito kasing nagalit yung mga religious leaders kasi binanggit itong son of David because they knew this refers to the long promise of Yisrael, calling Yausha the promised one. Yun, ayaw nila yun kasi ito yung divine promise to David as prophesied through Nathan that Yahuwah would give David a descendant whose throne would be established forever. Correct. Si Yahushua man ang descendant of David, kaya para sa kanila blasphemito na proclaim niyang sarili niya na son of David siya. Okay. So, good explanation by Sister Tessie, mga kapatid. So, ayan, balikan natin yan mamaya as we continue. So, dito naman sa verse 16, ito na rin yung nangyari, no? Kaya't sinabi nila sa kanya, meaning itong mga pari at eskriba, narinig mo ba ang sinasabi ng mga ito? Okay? At sinasabi nila ni Yausha, hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol? Ito rin po yung sagot ni Yausha, no? Yausha responded, ay mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa inyong sarili. So, ito po yung sinasabi dito ni Yausha, quoted from Psalm 8 verse 2 po. Okay? So, ano kaya sa palagay niyo, mga kapatid? Deserving ba si Yausha na tatanggap siya ng papuri po mula sa mga bata? Of course. Of course. Opo. Karapat-dapat po tatanggap si Yausha ng mga papuri na yan mula sa mga bata. Ito po yung concrete po na example dito na hindi naman binawalan ni Yausha o pinihinto ni Yausha ang mga bata. Hindi po. Let it be. Sigaw ng mga bata yan, sabi ni Yausha. At yan po ay nagmula sa Psalm 8 verse 2 na ang bibig ng mga sanggol. O di ba mga kapatid? Ang bata kapag sisigaw yan, di ba? Anong sigaw ng bata? Uwa. Uwa. Di ba? Uwa. Okay, so pangalan po ng Ama ang sinisigaw ng mga bata. But ngunit dito, ang sigaw ng mga bata is talaga actual sigaw nila. Hosana sa anak ni Daud.
Okay? Ito yung sigaw ng mga bata. Daod. Opo. So, ayan, no? Malinaw na dito sa nabanggit o nabasa, pinahintulutan. Yahushua allowed the children to shout. And of course, pagkatapos dito, lumiban muna sila sa lugar na Bitanya. Okay? So, ayan, mga kapatid, what are the children doing here po? So, ito po yun, no? The children are affirming They're praising Yahushua's, Davidic Yahus status. David. Daud, sabi niya, son of Daud. Ina-affirm ng mga bata ang Daud. status po ni Yahushua. Okay? Ina-affirm ng mga bata ang status ni Yahushua. Being Davidic, which is, sa na-explain na kanina mga kapatid, siya ay uupo doon sa trono ni Daud. Kasi prophesied na po yun about sa kanya. Sinabi pa ng mga prophets din po. Why were the leaders indignant to Yahushua sa kanilang mga sigaw? Bakit ayaw ng mga leaders yon? Do you have any answer po? Hindi si Yahusha ang expected nilang maging Oo. Messiah. Hindi sila Yahushua ang expected nila. Even ngayon, naghihintay pa sila na darating pa yung Messiah na first na darating. Okay? So, ayan. Hindi yan kanilang ina-expect. So, they are disappointed po, mga kapatid. Okay? They were rejecting Yahushua's authority. Okay? And the right to receive honor from children. So, hindi nila matanggap na si Yahushua ay may otoridad. Okay? Otoridad na ano? Otoridad na magpapagaling. Otoridad na magiging kabahagi siya in line with Davidic throne, kumbaga. Hindi nila matanggap po yun. Okay? And of course, another is... Kaya siya Go ahead, Brad. pinagbintangan si Brad. Kaya siya pinagbintangan na namumusong eh. Kasi hindi nila matanggap na si Yahushua yon na sinasabi doon sa prophecy. At iba yung pagkakilala nila kasi anak lang ng panday eh. Tama. Tama. So, they put down Yahushua. They did not accept Yahushua as the Messiah kasi nga anak ng panday lang siya. Okay? So, ayan, no? Talagang Yahushua nga, mga kapatid, dumaan po siya ng maraming rejection. Dumaan po siya ng maraming rejection. Paano kaya natin, mga kapatid, ma-apply yan sa ating journey ngayon? Dumaan ba kayo ng rejection? Opo. Oo. Halos lahat, Brad. Okay. Mga kapatid, Yahushua po ang ating master. Tama po ba? Siya po ang ating rabbi. And tayo, mga servant ni Yahushua, ano po ang sabi niya? No servant is greater than Master. his master. Master. Ibig sabihin, kung si Yahushua ay dumaan ng mga series of rejection na ito, okay, tayo din ngayon na sumusunod sa kanya, mga kapatid. Opo, we are not exempted po. Okay, we are not exempted. Okay, so bago sa ating pagtapos, Yahushua nga ang Messiah natin, siya ang ating Hamashiach, at siya din po ang ating judge. Okay, so ayan, malinaw mga kapatid na Yahushua is the Mashiach, siya din po ang judge. Binigay na po ni Abba Yahuwah ang karapatan kay Yahushua na siya yung maging husga, maging judge nga. Okay, pangalawa, Yahuwah hates sin. Okay? Dito sa Hayakal na hindi naging house of prayer, kumbaga, but instead naging den of robbers nga. Mga kapatid, shows na kung ano yung ginawa ni Yahushua, turning over all of those things, the table and everything, pinakita ni Yahushua na ang ating Ama, okay, hindi nagustuhan ng ating Ama kung ano yung ginagawa nila doon sa Hayakal na yan. Shown and demonstrated by Yahushua.
Utos po ng Ama yun na yun ang gagawin ni Yahushua. Yung authority and power na yun, mula po sa Ama yun. Kasi hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Ama ang kanilang ginawa. So, ganun din mga kapatid sa ating journey ngayon, sa ating buhay ngayon. Siguro may mga panahon na tayo ay nagkasala din mga kapatid. Tayo din ay fall into sin mga kapatid. So, dapat nating isipin yon na hindi nagustuhan ng ating Ama yon. Dahil hindi niya nagustuhan, so anong dapat ang gagawin natin? Repent. Okay? Dapat merong repentance mga kapatid. Unlike kay Saul, mga kapatid, wala kang mabasa diyan na clear evidence na nasulat niya yung issue on repentance. Although may repentance na nabanggit niya, pero hindi masyadong malinaw kung ano ang tinutukoy niya sa repentance. But sa atin, tinuro ni Yahushua yung pag-repent. Repent for the reign of Yahuwah is at hand. Yun ang paraan na maging bahagi tayo sa kanyang kaharian. Pwede bang tingnan natin itong Revelation 3:14? Ano pong nangyari sa Revelation 3:14? Connection po dito sa Yahuwah hates sin. Ano pong maalala natin dito sa simbahan na ito, assembly na ito mga kapatid? Ito ay assembly of what? Laodicea. Okay, Laodicea po na assembly ito. I know your works, that you are neither cold or hot, that you were cold or hot. So because you are lukewarm, neither cold nor hot, I am going to vomit you out of my mouth. Because you say, rich I am, and I am made rich, and need none at all, and do not know that you are wretched, and pitiable, and poor, and blind, and naked. I advise you to buy from me gold refined in the fire, so that you become rich, and white garments, that you may become dressed, so that the shame of your nakedness might not be shown, and anoint your eyes with ointment, so that you see. As many as I love, I reprove and discipline. So be ardent and repent. See, I stand at the door and knock. Anyone hears my voice and opens the door, I shall come in and dine with him and he with me. Batay dito mga kapatid, ano yung mensahe ni Abba Yahuwah sa Laodicea? They claim they are rich. And yet, they are what? Poor and naked. They are poor and naked. So, kaya tinatawagan ni Abba Yahuwah na mag-repent. Okay? Mag-repent at magbalik loob doon sa Kanya. Mga kapatid, hindi tayo perfect. Okay? Meron tayong mga pagkakamali. Akala natin okay na ang ating buhay. They thought they are rich and wealthy. And yet they are poor and needy. So, ayun mga kapatid, no? Kailangan dapat mamulat tayo dito at allow the rook po kung meron mang tayong pagkukulang na hindi natin alam, allow the rook sa ating pagmuni-muni kung ano yung kanyang mga mensahe sa atin. Okay, so that being said, ano kaya ang mensahe ni Abba Yahuwah sa atin mga kapatid? Pagmuni-munihan natin ito sa buong araw nito at sa buong linggo. Kayong mga nag-observe ng Shabbat today, no? Magandang pagmuni-munihan po ito. At ano kaya ang mensahe? Anong kinakausap ba tayo ni Abba Yahuwah? Anong bagay sa ating buhay na nais niya pong makorek tayo at ma-rebuke? Yung nga, sa ating nabasa na kanina, no? Ni-rebuke tayo ng ating Ama dahil nga mahal tayo niya. Ayaw niya po yung lukewarm, mga kapatid, no? Lukewarm, neither hot or cold. Ayaw po ni Abba Yahuwah yan. Okay, meron po tayong sharing. Anything po? Ako, Brother Dan. Go ahead, sister. Sa nagdaang verses, nabasa natin ang triumphal entry ni Yahushua sa Jerusalem.
na naikunin ko itong entry sa puso't buhay ko nang tinanggap ko siyang aking hari. Hmm. Sinurrender ko na ang buhay ko sa kanya at ang aking katawan at naging templo na niya ito. At dito sa next verses na nabasa natin, nilinis niya ang templo sa mga maling kagawian. Wow. Ay alam kong nilinis rin niya ako sa mga hindi matuwid na mga pag-iisip at mga gawa ko. Yun ang nakuha ko rito, Brother Dan. Amazing. Nalinis niya ako. Amazing. So purging po ang na-highlight ni Sister Tessie dito, purging sa kanyang buhay na naging hayakal, naging nandyan na nga ang presence ng ating Ama at presence po ni Yahushua nasa kanyang buhay na po. So merong cleansing na nangyari through the spoken words this morning. Meron pa po ba? Anybody else po? I'd like to make some sharing and insights batay dito sa ating napag-usapan. Sister Cheryl, okay lang ba? Anything else to share? Sister Jeanette, Brother Desmond, Brother Isaac or Sister Lilieta, Sister Corazon, do you have anything? Sister Leia? Okay, medyo malalim, no? Ang ating mga pinag-isipan ngayon, marami tayong adjustments na dapat gawin. Okay? Malaki po yung impact ng mga religious leaders, no, Brother Dan. They can change the world. Yes po. Kaya hindi na tayo mag-ingat po dito din po sa the place that we are living in. Yung mga trending, yun ho ang mga yun ho ang makapag-distract po sa ating focus. Kaya dapat po talaga always alert and have fear in Yahuwah para ma-observe po siya palagi. Opo. Fear in Yahuwah po ang mahalaga. O nga, fear in Yahuwah. So, good point. Purihin ang ating Ama. Yes, Hello, Brother. Exactly. Go ahead. Kaya nga po merong panawagan si Aba na gaya ng sinabi niya doon sa Revelation 18:4, come out of her my people, kasi yung system of Babylon kasi malaki talaga yung impact lalo na nowadays sa atin na still working kasi unang-una mas lalo nilang binubulag yung tao sa katotohanan na kasi may sinusunod silang tradisyon, may sinusunod silang man-made doctrine. When it comes to religious practices, Tama po. malaki po talaga yung impact sa mga religious leaders kasi nga po malaki yung respect nila kahit na po yung iba gumagawa na ho ng kabalastugan at kitang-kita na ho talaga kahit sa loob ng church parang binabaliwala din nila kasi ang pinapairal nila is hindi daw kasi dapat GOD is love daw, so wala kang karapatang humatol, pero may nabanggit kasi sa kasulatan na pwede kang humatol na may katuwiran kasi maraming talata yun na talagang kagaya sa atin na sumusunod sa Torah, pwede mo talaga silang sang-ayon doon sa tinuturo po talaga ng Biblia, hindi doon sa mga tradisyon lang ng tao at sa mga doktrina na pinapasunod nila instead of following the Torah or yung kautusan. Kasi po, yun nga sabi doon pag bulag yung leader, bulag din yung tagasunod. Opo. Yun po nangyayari Yun po nangyayari kaya malaki po talaga yung malaki yung impact ng religious leader sa ngayon na kahit po alam na ho natin na mali-mali at sala-sala yung tinuturo. Kaya po doon mayroon talagang si Abe. Lumabas kayo kasi hindi po ako tumututol doon na talagang meron talagang chosen pa rin na nasa loob na hanggang ngayon tulog pa rin. Kaya kailangan po nila tayo na gigising sa kanila. Yun talagang pupukawin ba? Gigisingin natin sila para lumabas sila sa sistema ng Babylon.
Okay, very good points po. Nabanggit ni Sister Lilieta how powerful religious leader. Nabanggit dito ni Brother exactly na kailangan hindi tayo makinig doon but lumabas tayo. I'd like to make a connection sa sinabi ninyong dalawa na talagang may halaga po yung sinabi ni Yahushua doon sa Matthew 23:7 to 10 po. Sabi ni Yahushua, Matthew 23:7 to 10, call no one a leader. Correct. Father. Call Leader, no one a leader. Call no one a rabbi. Okay, there is only one leader. There's only one rabbi, Yahushua. For we are all brothers and sisters. So, that being said, mga kapatid, no, we are reminded na Yahushua lang talaga. Yahushua. Okay? O dito bilang facilitator lang po. So, kailangan tayo makinig doon kay Yahushua. Okay? So, yan, malinaw. Unlike doon sa sinabi ni Saul, anong sinabi ni Saul? Follow me as I follow or imitate Yahushua. Okay? Okay ba? May sinabi si Saul po, mga kapatid, follow me or imitate me as I imitate or as I follow Yahushua. Sa atin mga kapatid, hindi po ganon. We all recognize Yahushua nga, our only rabbi, our only leader, and we are all following Yahushua po. So, all esteem and praises to Abba Yahuwah. Yes, go ahead, sister. Hallelujah po. Hallelujah. Hallelujah. Puri ng Ama. So, mga kapatid, dito tayo nagtapos ngayon. Kung wala nang additional, dito tayo nagtapos ngayon at sabihin natin na judgment nga sa hayakal na ating pinag-usapan, pwede tayong mag-suffer ng judgment na yan, but yung judgment na yan ay form of discipline po ni Abba Yahuwah sa atin. And yun na nga, no? Repent tayo, balik tayo sa Kanya. And ganda yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa atin dito through this teaching video. All esteem, praises to Abba Yahuwah, and shalom po sa lahat.